Tayo po tayo at manalangin tayo, and let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for this wonderful day na iyong binigay para sa bawat isa sa amin, Lord. I pray that, Lord God, use me today, O Lord, as your mouthpiece, na, Lord God, hindi yung aking mga kahinaan na makikita, Panginoon, ngunit ikaw lamang, Jesus, ang may tataas, maihahayag para, Lord God, ay maibigay yung mga nararapat na mga messages para sa amin, Lord. Refresh me, Panginoon, kung ano may mga natutunan ko, yung mga revelation mo, Panginoon. And I pray that, Lord God, sa mga nakikinig, hindi lamang dito sa on-site, ganun din po, Panginoon, sa mga nasa online, that, Lord God, they will be blessed by the preaching of your word this morning. Kaya, Lord God, have thine own way on us this morning, Lord, and let your will be done on us, Lord God. Kaya, Lord, binabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So let's all be seated. Welcome. And gaya ng sinabi ko, good morning, good afternoon, and good evening. And shout out nga pala kay Kuya Jeff na nandyan sa Los Angeles, Davao City. Sabi niya, volume up daw, masyadong mahina. Ayan, ewan ko lang kung hindi ka pa nabibingi dyan. Sumisigaw na ako dito, kapatid. Ayan. At sino pang meron dyan? Si Maya Fernandez, si Maldita, si Sky. Sino pa? Yung isa naka-Chinese, hindi ko makakawa. Ching-chong! Ayan, yan ang sinasabi ko. Naka-Chinese yung character ng name kaya hindi ko maibigkas. Amen? So, eto na. Pasensya na po. Tayo ulit para basahin po ang salita ng ating Panginoon Diyos para pagbigay galang sa kanyang salita. Ayan, praise God. So, basahin natin, or ako na lang, sige, makinig na lang kayo, baka hindi pa tayo magkasabay-sabay. So, ang ating text, kinuha po natin sa Luke chapter 15, verse 8 hanggang 10. So, babasahin ko sa inyong lahat. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Verse 9, and when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. Verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. This is the word of God. Maupo po tayong lahat. Amen. Hallelujah. So mukhang seryoso. Na-break na ba yung ice? Amen. Praise God. So eto mga kapatid, kung nakikita natin, this is one of the parables of Jesus Christ. I don't know kung narinig nyo na. Narinig nyo na ba? Hindi pa. First time nilang marinig ang etong parable ni Jesus Christ. This is referring to a woman na nawala daw yung kanyang sa 10, may isa nawawala. Amen? So kung hindi nyo ito narinig, I know, narinig nyo yung the lost sheep. Ayan. O, ayan, may nag-oo na. Ayan, so ito, related to kasi doon sa lost sheep, medyo marami-rami yun eh. 100, nawala rin ang isa. So dito, kinuntian natin. Pag sinasabi nating parable, basahin ko yung notes. Pag sinabi nating parable, a parable is a simple story used to illustrate or a moral or spiritual lesson. Ibig sabihin, meron tayong makukuhang aral dito. Amen? Excited na ba tayo? Amen. Either yung moral or spiritual lesson na makukuha natin as told by Jesus Christ doon sa Gospels. And dito sa ating binasa, yun nga, sinabi diyan na merong isang babae na nawalan ng isang coin. Yan. Ihalin tulad natin sa babaeng yan. Sana maganda yung ating model. So hinahanap niya to. And the question now is this, why is it so important? Bakit nga ba importante na mahanap niya yung isang nawawalang coins? Ayun, pwede. Hindi mabubuo ang 10 kung walang isa. Amen. Importante yan. But the answer, according to the original Greek, 1 silver coin is equivalent daw into a Roman denaryo. Kasi under Roman Empire sila, no? So pag sinasabi nating Roman denaryo, it is equivalent daw sa isang araw na sahod. Yun pala yun.
So kahit naman ako, pag nawala yung isang araw na sahod ko, hindi ko ba hahanapin yung perang yon? Amen. Hahanapin mo kasi sabi mo, sayang pa, pambili pa ito ng aking luho. Amen. Pambili pa ito ng aking bagong sapatos o ano ba? Amen. Kaya yun, ganun na lamang ang intensyon ng babae na mahanap niya talaga ang isang nawawalang coin. Amen. Are we following? Hallelujah. Praise God. Matatalino. So now, what is the story of the lost coin telling us today? Meron ba? O baka naman wala. Kasi kung wala, tigil na tayo, kakain na tayo. Mamaya na. Masyado pang maaga. So in this story, Jesus is telling us how the Father wants us. Amen? Yung parang babae na gusto niyang mahanap, ganun din ang ating amang nasa langit. Baka hindi nyo nalalaman, meron kayong ama dito sa lupa, meron din tayong amang nasa langit. Amen! So gusto ng ama na walang isa man sa kanyang anak ang mawala. Gusto niya lahat tayo mahanap niya. The Father wants to find you and to search you. And by the way, ang title pala ng ating message this morning, basahin natin lahat. Searching for the lost. Sa Tagalog, ano ba yon? Hanapin ang nawawala. Amen! Praise God! Hallelujah! So, gaya ng sinasabi ko palagi, 3 things ang ating titignan. Una, anong nakita natin doon sa ating kwento? Merong nawawala. Pangalawa, nagpailaw yung babae. Diba? Sabi niya, inilawan niya yung buong palibot. Diba? Pagkatapos niyang inilawan, winalis niya pa nga kasi hindi siya nakontento, hindi niya pa nahanap. So una, the lost, the light, and siyempre yung karakter natin hindi mawawala, yung woman. Amen. Yan. Para madali nating maalala mamaya. So, eto na. So siyempre, if we are searching for the lost, merong nawawala. Yung tinatawag nating the lost. Amen. Kasi hindi naman natin sabing searching for the lost, but I found you. Di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Kaya nga lost eh, kasi yun ang hinahanap natin. So who are these people? Sino ba tong mga lost na to? Amen? So, if we refer them as people, sila yung mga, una dyan sa mga lost, sila yung tinatawag nating sinners. Yung mga makasalanan. Amen! Noon dati tayo, hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Kami, sinners din. Hanggang ngayon, meron pa ring sin. But by God's grace, we are renewed. Day by day, by His grace, we are renewed. Hindi ko sinasabi na tumatayo na ako rito sa harap, wala na akong kasalanan. Malinaw. Amen? Baka sabihin nyo, yan ang gusto ko, perfect. Perfecto yasa yan. Amen? Walang perfecto, si yasay lamang po. Amen? Hindi nila nakuha ang joke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kasi yung pangalan niya, Perfecto Yasay eh. Hallelujah. So, tayo to, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Kasi, namumuhay tayo sa kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na yan? Sige, isa-isahin natin. Ano ba? Bulong nyo. Yung pag-iinom, pagsusugal, pambabae, panlalaki, ano pa ba? Pamamakla. Lahat na. Wala na. Pagdodroga. Ano pa ba? Wala na. Wala na talaga akong pinili dito. Basta yun lang naisipan ko. Pero marami pang mga kasalanan eh. Cheating. Di ba? Pag kung mga tax, hindi ka nagbabayad ng maayos. Doon sa BIR, minimekos-mekos mo yung iyong income tax return sa mga businessman. Yan. Huwag matamaan ha. Like our Father in heaven, naghanap siya ng paraan para tayo ay mahanap. And as we read our text earlier sa verse 8, basahin nyo na lang yan sa inyong Bible, Luke 15 verse 8, tingnan nyo na lang dyan, hindi ko na pwedeng ibalik, na inilarawan niya yung, inilawan pala ng babae yung baang palibot. Iyan, ganyan ang itsura niya. Kasi baka sabihin niya, baka nasa ilalim ng cabinet na to. Baka nandun, wawalisin ko. Amen? So para mahanap lamang niya yung kanyang nawawalang coin. At hindi lang yun, winalis niya pa. Amen. Winalis niya para makita niya talaga. Kasi mamaya nandun na sa dulo ng kanyang ilong. Nagsasabi ng hi, hello. Hindi niya pa maabot. Kaya yun, winalis niya. So that's how determined she is para makita ang kanyang nawawalang coin. In the same way, our Father in heaven
is also like that. Willing siya na hanapin ka. Kaya mapalad ako, natagpuan natin itong mga beautiful ladies ng Naya Medical Group. Amen? Kasi baka sabihin mong, aksidente lamang to. Hindi! We search for you guys! Hallelujah! Amen. Yan, wala nang naantok. Gising na silang lahat. Pati yung kapitbahay natin, gising na. Naririnig na tayo dun sa labas. Amen. So gagawin at gagawin ng Ama ang lahat para matagpuan tayo. Amen. Magpadala siya ng mga tao. Siguro nandyan si Ate May, nandyan si Ate Jem, si Kuya Moy. Shout out dyan sa labas na nag-iihaw ng ating isda. Si Kuya, sino pa ba? Si Kuya dyan na nag-iihaw, mainit sa labas. Ay, si Lord na lamang po ang bahala sa inyo. Shout out sa inyong dalawa dyan. So, God longs so much that He take the ultimate action para mahanap tayo. Alam ba natin yung action na yon? What He did, di ba? Bago lang, dumaan, Semana Santa. Yan, baka nakalimutan nyo. Yun ang ginawa niya. Binigay niya ang kanyang sariling anak. Para lang mailigtas tayo, to redeem us from our sins. Salamat sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi kung wala siya, wala tayo rito ngayon. Amen? At ganun tayo kahalaga para ialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. So ano pa ba yung mga dalos? Baka mayroon pa tayong hindi na nabanggit. Nandoon din sa dalos yung mga the hurting. Kasi di ba pag hurt ka, ano ang mangyari pag ang tao ay hurt? Di ba? Sino ba yan? Sila yung mga taong nasusugatan. Yung bigo sa pag-ibig. Yan. Iniwan. Amen. Pagkatapos na nagkaroon ng anak, wala na. Hindi na matagpuan si husbandry. Amen. The hurting. O yung mga may away sa pamilya. 1 taon, 2 taon na. Wala pa ring reconciliation sa kanilang pamilya. Praise God kay Ate Brenda. Mukhang may development na. O kay Kuya Remel, mukhang may development na rin. Praise God. So tayo, nalulos tayo minsan pag na-hurt tayo. Tama ba? Amen? Pag bumaba yung sahod mo, na-hurt ka. Pag hindi ka nakapasa sa exam, na-hurt ka. Kaya minsan sabi mo, Lord, pinabayaan mo na yata ako. Ayaw ko na magsimba. Kayo nang bahala dyan. Sa sunod na tayo magkita. Pag nakapasa na ako ng prometric ko, Lord. Nako, wag naman sana kapatid. Mas lalo nating hanapin si Lord pag na-hurt tayo. Amen? So letter C, meron din yung mga the neglected. Amen? Sila yung mga nag-iisa sa buhay. Walang katuwang. Yung feeling mo, isang-isa ka na lang, wala kang kasama, nandyan naman yung kapatid mo, nandyan naman yung asawa mo, pero parang neglected yata ako nito. Hindi man lang ako kinakausap. Tapos pag kinakausap, sabihin naman ng, kamusta ka? Pag sinasabi ng kamusta ka, kinakabahan ako. Ay, baka sabihin, kailan ang sahod? Alam mo na ang sequence ng susunod na sasabihin Tama ba? Amen. Kaya minsan nalulungkot. OFW ka, nalulungkot ka. Naalala lang amang ako pag meron ng sahod. So, the neglected. That's how important you are in the eyes of the Lord. Kahit na neglected ka, hinahanap ka niya. The Father is searching for you. Amen. Kung ikaw dyan na nanunood, neglected ka, type mo dyan, amen, pwede rin. Pero malalaman namin, ito palang neglected. Huwag naman. Amen. So pakisabi sa katabi mo, hinahanap ka ng Panginoon. Yan. Kaya, I found you. We found you. Amen. So madali lamang itong ating text. Una, the lost, yan. Sa mga the lost, the sinners, the hurting, the neglected. I know marami pa yan sila. Amen. Marami pa yan. Hindi lang natin na isali, pero ikuan na lang natin sila. I-generalize na lang. Kung meron pang isali, i-type nyo dyan sa ating comment section. Number 2, sabi ko nga, the lost. Pangalawa, the light, the parable. Itong parable natin, importante to na magkaroon ng light. Because all we know, we are living in a dark world. Sabi mo, bakit sabi niyang dark world? Ang liwanag nga doon Ang tirik nga ng araw sa Pilipinas, di ba? Ibig sabihin na pag sinasabi kong dark world, ang mundong ito ay hindi perpekto. Amen? Maraming kasamaan. Like the woman in the parable, she took a lamp to find the lost coin. So,
Now, sino ba ang nagre-represent ng light? Kilala ba natin? Yung mga taong nagbigay ilaw sa iyong buhay. Huwag mo sabihin yung asawa mo. Huwag mo sabihin yung boyfriend mo. Lumiwanag ang aking buhay nung nakilala ko siya, Doc. Grabe naman. Pero hindi yon. Bago pa man dumating yung boyfriend mo, yung asawa mo, merong isa na nagbigay ng ilaw sa mundong ito at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ is the light of the world. Hallelujah. Salamat sa mga nag-amen. Sa mga hindi pa, okay lang po yun. Mababasa po natin sa John 8:12 and it says here, sa John 8:12, baka hindi kayo maniwala, ang sinasabi rito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. What an amazing message from our Lord, ano? And this is what the Lord wants for us. Na magkaroon ng liwanag ang ating buhay. Na tayo ay lumapit kay Jesus. Kasi siya lang ang ilaw. Amen? Sa mundong ito, bibigyan niya tayo ng malinaw na isip. Amen? Na-experience mo ba nung meron ka mga problema, tapos hindi mo kilala si Jesus, sinong nilapitan mo? Real talk tayo rito. Sinong nilapitan mo? Yung kaibigan mong lasinggero. Ano? Diba? Nung nalapitan mo siya, instead na magliwanag ang iyong buhay, ano ang nangyari? Dumilim ulit kasi dumilim ang paningin mo, lasing ka, wala kang maalala. Amen? Nung wala ka nang maalala, anong nangyari? Ginulpi mo itong kapitbahay mo kasi maingay. Nagkakaraoke, wala namang ginagawa, kumakanta lang. Yan mga kapatid. Diba? Instead na magliwanag ang ating buhay, dumilim. Nakulong ka patuloy. Yun. Amen? So, malinaw na hinahanap ka kahit tayo ay nahihirapan. Amen? Kahit na mahirap ang buhay mo, hinahanap ka ni Lord. Binibigyan ng ilaw ni Lord. Subukan mo magbasa ng Biblia. Diba? Magaguide ka niya. Pero mamaya pa yon. Si Jesus muna. Focus muna tayo kay Jesus. So si Jesus, He is the light of the world. And maliban kay Jesus, meron pang ilaw. Baka sabihin mo, wala na si Jesus eh. Mahirap kong hanapin si Jesus na sa langit. Ang hirap kong abutin yun. So dahil wala na si Jesus, tayo as believers, we are now also representing the light. Amen. Yan, praise God. Hindi lang si Jesus, tayo as believers, we are also the light of the world. Kasi sabi doon sa Matthew 5 verse 14, ito basahin ko sa inyo, you are the light of the world. Nagulat si kapatid. Sabi niya, mukhang gulat ako doon, di ba? Sabi niya, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Grabe ano? Ikaw daw yung ilaw sa buong town? Paano kaya yun? Amen? Nakakita ba ng ilaw sa lighthouse? Yan. Di ba? Sa dagat, malayo pa. Tanaw niya na. Ano? Kahit na ikaw, umakyat ka dito sa itaas, pag nag-brown out, hindi ka ba makikita? Kitang-kita ka ba? Malayo pa. Kita. Uy, mukhang ilaw yun ni ate. Kalimutan ko pangalan ni si Conan. Kuya Remela na. Kalimutan ko na kamata. Mukhang ilaw yun ni Kuya Remela. Mukhang ilaw yun ni ate Brenda. Tanaw ko na siya. Amen? So we, as believers, we represent Christ to be the light of this world. Amen? Hallelujah. We are also, we should also use this light. Gamitin natin ang ilaw na ito to share this light sa mga taong namumuhay pa sa kadiliman. Doon sa mga binanggit natin kaninang mga the lost, the sinners, sila na yon. Amen? We should reach out to people na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. Gaya ng sinabi ko, itong mga kapatid natin sa Naya Medical Group, hindi to aksidente. We reach out to you kasi gusto namin maging ilaw sa mundong ito.
Pero huwag kayong mastumble sa buhay namin. Gaya ng sinabi ko, we are not perfect. Sabihin nyo, ay, ganun pala si Coach. Grabe pala yun. Ay, ito pala si Kuya Remel. Ay, ayaw ko na magsimba. Huwag nyo kaming tingnan, kapatid. Pumokos tayo kay Jesus. Amen? Naway maging liwanag tayo sa ating mga co-workers. Yan, co-workers ha. Mamaya, maldita tayo. Sabihin niya, akala ko ba born again yun? Ba't ang ganun ang ugali? Puro putot cute sindang lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Sa ating mga friends, sa ating mga neighbors, amen, sa ating mga relatives, higit sa lahat. Kasi mamaya, gaya ng sinabi ko, akala ko ba Kristiyano to si Kuya Rimel? Ba't doon ang pag-uugali niya? Amen? And as followers, wag natin hayaan na yung ilaw natin ay patay sindi. Kasi hindi naman tayo Christmas lights eh. Amen? Baka sabihin mo, Christmas light kasi ang buhay ko, Dok. Minsan maliwanag, minsan madilim. Amen? So dapat, pag nagliwanag ka, tuloy-tuloy yung iyong liwanag. Amen? So paano ba natin ipatuloy-tuloy ang ating liwanag? Letter C, sa the light, yung the Word of God. Amen. Dapat mamuhay ka sa salita ng ating Panginoon Diyos. And the Bible also tells us to be the light sa ating buhay. Amen? Baka hindi kayo maniwala. Ayan, ibigay naman natin. Psalms 119 verse 105 sa NIV. Ang sinasabi rito, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Yung salita daw ng ating Panginoon Diyos ay ilaw sa ating mga paa at iniilawan niya kung saan tayo patutungo. Amen. The Word of God, which is the Bible. Baka hindi nyo kakilala. Amen? Kilala ba natin ang Bible? Amen. Sa mga bago pa, okay lang man po yun. Nandyan, nakikita ko. Tiningnan ni Ate Milan, ano kaya itong magandang librong ito? Ito yata yung mga comics ni Doc. Ang dami Yan, mga Bible yan natin. Bible ang tawag dyan. Ang salita ng Panginoon ay nagsisilbing ilaw, guide sa atin kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Because if we follow the Word of God, then we are on the right path. Alam ba natin anong meaning ng Bible? Yung mga bago, alam nyo ba bakit may Bible? Yan, ibibigay ko sa inyo. The Bible, in-acronym natin yan, is the basic instruction before leaving earth. Kaya kung gusto mong malaman saan ka patutungo, eto ba ako Lord o eto ba ako, magbasa ka ng Bible mo. Simulan mo sa New Testament kasi mukhang makapal talaga eh. Tingnan mo dyan, ang kapal talaga eh. Di ba? Kaya kung gusto mo malaman saan ka patutungo, eto. Because this is the basic instruction before leaving earth. Kaya kung merong hindi maunawaan sa buhay, magbasa ka ng Biblia, read your Bible para maliwanagan ka. Amen! Are we still there? Gising pa ba? Wala bang natutulog? Pakikalapit sa katabi mo, huwag kang matulog kapatid. Gising! Ayan. Ayan, sinasabi ko eh. Kasi mamaya may nalaglag doon sa kanyang kinaupuan eh. Ririnig pa naman ang lakas ng mga mic dyan sa palibot. Amen? So, lastly, yun, ang bilis. Lastly na. The third point of this parable, gaya ng sinabi ko, sino yan? The lost, the light, and basahin natin, yan, kasi mukhang outnumbered kayo ni Kuya Rimel. Dalawa na lang kami rito. Sana yung mga kalalakihan dyan? Tinatawagan natin. Bumalik na kaya, hindi na kami galit. Ayan. Who does she represent? The woman. Sino ba ang kanyang nire-represent? If tayo, yung mga sinners, each and every one of us, represent the coin, but who is this woman? Sino ba siya? Amen? Bakit hindi lalaki ang ginamit ni Jesus na example? Kasi pwede rin namang makawala ng coin si Kuya Rimel. Di ba? Si Kuya Jan pwede rin makawala. Bakit talaga babae ang ginamit? Favorite ba talaga ni Jesus ang babae? Amen? Amen? Hallelujah? So ang tamang sagot po, baka hindi natin alam, the woman represents the church. The woman represents the church. Sana ba siya?
Ayan. Matthew, mamaya babasahin natin. If we remember, the Bible says, hindi ko na nasali rito, that the church is the bridegroom of God. Siya ang bride, ang God, ang groom. Diba? Ikakasal tayo sa Kanya. Pagdating ng panahon, hindi pa naman ngayon. Amen? So the church is the family of God. Kaya kung nandito ka sa church, mapalad ka, you belong. Amen? Kapamilya, kapuso. Ano pa ba? Mukhang yun lang, dalawa na lang. Kapatid! Ayan, lahat na. This is where we are molded as Christians. Dito tayo hinuhubog. Ika nga, this is where we praise and worship. Umaawit tayo, gaya ng ginawa natin kanina. This is where we learn and grow as Christians. Kaya, kung may prayer meeting, punta kayo. Amen. If you want to learn, sali tayo sa Bible study. Amen. Kasi, if we want to grow spiritually, it doesn't mean na kung matagal ka ng Kristiyano, ay okay na yon. Bahala na. Sabihin mo, matagal na ako tagabutas ng upuan dito. Kumintab na ngayong inuupuan ko. Oh. Hindi, kapatid! We should not stop there. We need to keep on seeking God. Amen? In other words, napakahalaga pala ng papel ng babaeng ito. The woman. Because what she represents is our church. Kung weak ang church, may problema tayo dyan. Amen? Now question, we as believers na tinuturuan ng iglesyang ito, huwag kayong mga mag-alala, mga Naya group, matuto rin kayo, tuturuan namin kayo. Amen? Ang question ko sa inyo, now we as believers na tinuturuan ng iglesyang ito, kasi sabi doon sa Matthew chapter 28, yan, verse 19 hanggang 20, nakasali to sa ating logo as Jesus Christ Be Lifted Up International Fellowship. Nakaukit talaga ito ron. Ang sabi dito, this is the Great Commission. Ang sabi ron, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very ends of the ages. Ang tanong ko ngayong kapatid, kung ito ang inuutos sa atin, kamusta ka na? Ask mo nga yung katabi mo, kamusta ka na? Yan. Kontento ka na lang ba na tagabutas ng upuan dyan? Kasi minsan pag sinabi na, Brad, ikaw muna manalangin. Sa sunod na coach, nahihiya pa ako eh. Amen! Dapat hindi ganon. Amen? Kasi mamaya, sabi mo, tagabutas na ako ng upuan dito every Friday. Bagong upuan na nga to, binilihan ako ulit ni coach eh. Ayun lang. Amen! So, kontento ka na lang ba na makinig ng salita ng Diyos every Friday? Kasi nandito tayo sa Middle East. Kung sa Pilipinas ka, every Sunday, kontento ka na ba? Labas-pasok sa iglesia, okay na yon, tapos na. Nagawa ko ng duty ko kay Lord. Ikaw nang bahala, Lord. Ginawa ko na. Hindi ako naglaba ngayon. Dapat pag maglalaba pa ako ngayon, ang dami kong labahin. Pero inuna kita, Lord. Bahala ka na. Yung pastor natin, tinuturuan niya tayo na ganito, ganyan, ating gawin. Amen. Tapos tayo as believers, wala tayong ginagawa. Yan na nga sinasabi ko. Para mapalago ang ating mga spiritual life. So paano yan? Sino ang sisihin natin? Si pastor, ikaw. Yan na nga, wala nang sumasagot. Mga natamaan tayo ron, pero ito yung sinasabi ni Lord eh. May Bible study pero hindi ka umattend. Inuna mo yung tulog mo, pagod kasi ako Lord eh. Bahala na muna si Kuya Rimel, si Kuya Moy, si Ate May, si Doc Don, 4 na muna sila, bahala na sila. Saka ka na Lord, pagod ako eh. Sa trabaho, alam mo naman kanina, daming pusong nabutas doon eh. Inaayos ko muna. Amen. Huwag tayong matawa kasi ito, totoo talaga ito. Marami akong in-injection na kanina. Pagod yung kamay ko, Lord. Yung mata ko, hindi ko na talaga makita kasi focus na focus ako doon sa mga needle. Ang liliit eh. Pati mata ko, nandiliit. Hindi lang yun. Hindi ka pa faithful sa yung tithes. Sabi ni Lord, magbigay ng ikapo.
Binawasan mo pa, 5 lang muna, Lord. May pangangailangan ako, 5 lang muna, 5, utang na muna. Amen? So, paano kung bawiin ni Lord ang ating mga trabaho? O hindi niya man bawiin na yung trabaho, magkasakit ka, paano ka makatrabaho? Wala kang sweldo. Ayun na, sinasabi ko. Paano kung bukas wala ka ng trabaho at tapos pag may prayer meeting, di ka pa dumadalo? 3 lang kami rito, nananalangin sa buong iglesia. Kawawa na may iglesia. Ang tagal na natin dito, 3 pa rin kami. Amen! Mukhang wala na nag-amen. Praise God! Okay lang yung kapatid. Ito yung sabi ni Lord sabi ito ni Lord So how can we accomplish this mandate? Paano ba natin i-accomplish yan? Go and make disciples of all nations. This is the Great Commission. If we are believers, dapat naghahayo tayo. Amen. Matagal na tayo rito. Mukhang wala pa rin tayong naidadala sa ating mga anong tawag nito? Co-workers. Matumal pa rin yung ating imbitasyon. Kasi kung ikaw lang ang isa, nagdala ka ng isa, times 2. Amen! Ay, nako. Dry yung ating spiritual life. Amen? Alam mo yung dry? Nakita mo ba yung mga plantito-plantita? Pag hindi diniligan yung kanilang mga alaga, anong nangyayari? Namamatay. So dapat tayo, para hindi tayo mamatay as Christians, dapat priority rin natin si Lord. Amen? Dapat siya yung inuuna natin. Kasi nung pinagpala ka niya, hindi niya sinabi na, mamaya ko na ito pagpapalain, kaya pa naman ng kanyang finances, meron pa siyang reserve. Amen? Malinaw instruction sa atin sa verse na ito. Pero paano tayo hahayo? Sa iba, kung tayo mismo ay walang, walang desire na maka-reach out for the lost. Amen? Kasi maganda yung ating title is Searching for the Lost. Mukhang isa na lang talaga ang nagsasagot. Yung iba, kamusta na kayo? Ayan! Nakala ko, iniwan na kayo. Kasi mamaya, sabi niya, mag-leave the group na ako. Ayaw ko na doon. Yan ang sinasaba ko. Baka may nag-leave the group dyan, Kuya Rimel. Pakitingin nga dyan sa ating nanonood dyan. Baka may isa dyan na nag-out na. Yan na nga. Amen! Type mo dyan, amen. Hallelujah. Kung nanonood ka dyan. Praise God. Hallelujah. Ganun lang. Madali lang to. Conclusion na tayo. Madali lang. Hanapin ko muna kung saan yung ating conclusion para doon na tayo. Patapos na tayo eh. Sandali. Sana ba yun? Nawala. Praise God. Nandyan pa ba? Yan. Kasi binigyan ko kayo ng ilang segundo para mag-isip. Oo nga no. Tagal ko ng Kristiyano, ganito pa rin ako. Paano na lang? Amen? So, gaya ng sinabi ko, kung ang weak ang church, wag natin i-blame si pastor kasi si pastor nandun na, binigay na ni pastor, naglinis na si pastor ng bahay bago kayo dumating, nagluto na si pastor bago kayo dumating, ano pa ba? Ni-ready na ni pastor ang laptop bago kayo dumating, ano pa ba? Tayo na. Amen? Tayo na. Hindi na si pastor ang kon. It's our turn na ibigay natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Amen? So, conclusion, eto na. In our conclusion, as we end here, kunin natin sa verse 10. Amen? Ewan kung na-remember niyo pa anong sabi doon sa verse 10. Sa text natin binasa kanina, ito, ibalik natin, verse 10 lamang po. In the same way, anong sabi? Basahin natin lahat. Mapapawaw tayo pag merong tayong nahanap. Amen? What an amazing scene. Kasi if there is one sinner who repents at magbalik loob sa ating Panginoon, anong sinasabi rito? I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Amen? Kung maalala natin, di ba doon sa 100 na tupa, iniwan ng Panginoon ang 99 just to search for the one that is lost. Libo-libong anghel
ang nagsasaya sa langit. Kung nakita natin itong mga ating mga kapatid, libo-libo nga ngayon ang nagsasaya. Amen? Kasi can you imagine, isa lang ang hinahanap natin, ilan ang dumating? 6! Praise God! Palakpakan natin si Lord. Amen. Mukhang hindi kayo masaya. Mukhang ako lang nasasayahan. Hallelujah. Actually, sayang-saya ako. Nagwawala na yung kapatid sa... Sayang-saya rin yung ating kapatid sa kusina. Okay lang yan. Ibig sabihin, nagse-celebrate yung ating mga kaldero, kumakalembang. Amen? Nagse-celebrate yan kasi nahanap natin sila. Kasi minsan, bago-bago pa lang dumating, yun na. Ibang barkada ang napuntahan, ibang buhay ang narating. Anong tinuturo? Mag-asawa ka rito. May asawa mo sa Pilipinas. Maniwala tayo dyan. Hindi niya alam. Amen. At least dito kayo napunta mga kapatid. Hindi kayo tinuturuan ng mga kalokohan dito, mga kanuhan pa man. Amen. So, application as we end here. Ang tanong ko na lamang sa inyo, are we willing to go and search for the lost or not? Saan ka doon? Willing ka ba? Ate Brenda, willing ka ba? Ate Jem, willing ka ba? Kuya Remel, sila okay lang, bago pa sila eh. Nagdadalawang isip pa sila. Mamaya mapakumbinsin natin yan. So, syempre, go tayo. Tayo na medyo matagal na dito sa pananampalataya, go tayo. Para hindi rin masayang yung mga ilang taon na natin na ginugol dito. Baka sabihin nyo, kahapon lamang yata tong church. Bakit kunti lamang sila? FYI, matagal na po ang church. Mga ilan na ba? Nasa 6 o 7 taon na tayo rito. Ha? Dito lamang. Sa ating national, kasi nag-origin tayo sa Kamismo site. Bago ito naging JCBLUIF, Kamismo site International Christian Fellowship ito. We are now 50 years in Saudi Arabia. Dito to, founded to rito. Baka sabihin nyo, founded to sa Pilipinas. Hindi po, founded dito sa Saudi Arabia. Amen? So, 50 years. And on May 3, magsasagawa na naman tayo ng panibagong anniversary. Magiging 51 na tayo. Ang tanong, are we willing to go and make disciples? Siyempre, go! Amen! Woo! Para sila ay makaranas din ng saya, ng kaligtasan na nararanasan natin sa ating Panginoon. Amen? So why don't we all stand as we close? Ito na, patapos na tayo kasi mukhang gutom na yung iba. Let's close our eyes. Ikaw na nanonood dyan, bow your heads, close your eyes. Huwag mong isipin yung katabi mo dyan. Ikit mo yung mata. Kaya nga sabi ko, let's all bow down our heads para hindi mo lingunin kung sino yung katabi mo. Amen? Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12, sabi rito, salvation is found in no one else, for there is no other name under the heaven given to mankind by which we must be saved. Yun. Kanino ba tayo mailigtas? Sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. So, if you want to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, kung ikaw dyan na nasa online, itaas mo yung kanang kamay. Huwag mo lingunin. Gaya ng sinabi ko, huwag mo lingunin ang katibay mo. Ako, hindi ko rin nililingunin kung sino ang nandito sa on-site. Kung gusto mo lamang, kung ayaw mo, okay lang. Wala namang papilitan dito eh. Amen? So kindly raise your right hand and say this prayer with me. If you want to accept Jesus Christ as your Lord, Master, and Savior. Amen? Sabihin mo dyan, I believe, Jesus, that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that God raised you from the dead. And I accept that I am a sinner. I confess my sins. And I ask you, Lord, for forgiveness for my sins. Lord Jesus, I accept you, invite you into my heart right now. I invite you in my life as my personal Lord and Savior. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So hindi pa po tayo natatapos. As we close, let's pray. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for this message, O Lord God, searching for the lost. Lord,
maraming salamat, Panginoon, sa paalala na, Lord God, hindi kami, Lord God, bilang matagal na mga Kristiyano, Panginoon, na magiging relax, Panginoon. Because we know that, Lord God, the days are numbered already, Lord God. Magulo na ang mundong ito, Panginoon. Gumigera na sa Israel. We know that, Lord God, the time is near for you to come. Lord, as believers of Jesus Christ, give us that boldness, O Lord God, as your mandate to us in our great commission, O Lord, to go and make disciples, O Lord God. Help us, Lord, to be bold. Give us that courage, O Lord God, to seek for the lost. Help us, O Lord God, to yun nga, makita namin sila, Panginoon, kung nasan man sila. Give us that discernment, O Lord God, of your Holy Spirit to speak to them. Kahit na alam namin, Lord, co-workers namin sila, matagal na namin silang kakilala, ngunit hindi pa rin namin na i-share yung mga gospel, Lord God, na natutunan namin sa iyo. Lord, give us that strength, O Lord God, that courage, O Lord God, to speak to them once and for all, Panginoon, bago pa man matapos ang lahat, Panginoon. Lord, I pray na sa mga na-search din namin, Panginoon, we thank you, Lord God, sa buhay nila. That, Lord God, na natagpuan namin sila, Panginoon. And we pray that, Lord God, hindi kami titigil dito, Lord. And we pray that, Lord God, marami pang kaluluwa, Panginoon, ang aming matagpuan. Hindi lamang dito sa Bisya, Panginoon, pati na rin sa aming mga kamag-anak sa Pilipinas, O Lord God. Gawin mo kaming ilaw, O Lord God, sa kanila, Lord, na sila, Lord God, makita nila, na rumema, Panginoon Diyos, ang iyong salita sa amin, na, Lord God, makikita nila si Jesus Christ na siyang ilaw ng madilim na mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord God, we thank you, Lord, for using me today, Lord, to share this word. I pray that, Father God, selyuhan mo, Panginoon, ang iyong salita. I pray that, Lord, hindi ito manakaw ng aming kaaway na si Satanas. Lord, balutin mo ito, Lord, na iyong banal na dugo. And this we ask in the mighty name of Jesus Christ, and all the saints will say, Amen, Amen. Praise God.